This is the first time na ang Kongreso, lalo na ang House of Representatives, has become a very deliberate, making deliberate attempts na sagkaan ang demokrasya, lagpasan pa ang mga probisyon ng kanyang kapangyarihan at walang pakundangang labagin ang batas. The way sa nagpapakulong sila ng mga resource persons, pinapahiya nila, tinatakot nila, at ginagamit nila ito para sa political persecution ay hindi natin nakita ito sa mga nakaraang administrasyon. And there is no such thing as feigning ignorance or innocence. Hindi pwedeng magsabi si Marcos dito na wala siyang kinalaman sapagkat alam natin na bago ilunsad ang maruming laro sa impeachment nila na ngayon ay under review rin sa Supreme Court laban sa Vice President, nakipag-meeting siya sa ilang mga senador at sa mga congresspersons, sa mga representatives na ito at pinagplanuhan nila. And yan ay malinaw na pangingialam. At ibig sabihin po, whatever Congress operates by way of weaponizing and abusing the powers of Congress, lalo na ang lower house o House of Representatives, hindi pwedeng walang kinalaman si Marcos because those are circumstantially proven at nadulas siya nang magkaroon siya ng press briefing, inamin niya na he was involved from the very start para gawin itong hakbang na tanggalin sa kapangyarihan ang Vice Presidente na si Sara Duterte gamit ang kanilang ginawang illegal na mga hakbang para itulak at ipilit ang questionable impeachment process. Yan ay dapat may review din sa Supreme Court, Brother MJ and Brother Jake.